Mother, slay nga, mother. Slay! Baliw. Ako eh! Sino ka ba nagsabi wala? Kayo mamatay. Hindi! Yung panimana ng mga anak niyo at mga kapatid niyo. Hindi kayo tinatakot? Lahat naman tayo mamamatay, bakit matatakot? Pero hindi lahat tatanggapin ng Diyos. Kasama ka doon. Sino yung nagsabi sa'yo hindi kami tatanggapin? Ang Diyos po. Ah, saan? Ah, saan? Kanino yan? Nasa isang taong nakabihis na gaya mo. Bakit ganyan? Oh. Yan ba ang katinuan ng isip na magtutulong Yung pari nga naka-gown. Walang Diyos. Kung dali sabihin walang Diyos. Lahat ng kriminal nagsasabi, sabi na magnanakaw, walang batas, walang pulis. Ako naniniwala sa pulis. Kaya siya nagnanakaw. Wala to! Sarili! Laban sa sarili! Hindi siya naniniwala sa tulungan. Kaya siya kriminal. Okay! Wala sa akin kapangyarihan. Pupunta sa simbahan para Mother, slay nga, mother. Slay! Baliw. Ako eh! Ang isang tao pinanganak na pula. Hindi ko alam kung may full video ba yan kasi gusto ko rin malaman yung context, diba? Kasi I'm not sure kung paano na-preach yung gospel or na-preach ba yung gospel, na-share ba to with truth and grace kasi hindi rin malinaw yung boses ni Kuya. But let's address first yung audience, how they responded doon sa sinishare. I saw the cross, diba? Nakalagay, repent. So sa mga taong nang mock sa preacher, those people who laugh at the gospel, sa mga taong nagtitwist ng truth para mag-fit sa lifestyle nila, tandaan niyo po, hindi naman yung messenger yung minamak ninyo or nilalait ninyo, but yung message na binabahagi nila, yung truth from the Word of God. So you're basically mocking God. Tandaan niyo po, ang Word of God, hindi yan meant to shame you. It was meant to save you. Hindi lang naman po ito about sa LGBTQ or kung straight ka man. Tungkol po ito sa sin and salvation because all of us fall short. For all have sinned and fall short, sabi sa Romans 3:23. And all of us need grace. Alam niyo po ba sino yung mga taong pupunta ng impyerno? Don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? Don't fool yourselves. Those who indulge in sexual sin or who worship idols or commit adultery or are male prostitutes or practice homosexuality or are thieves or greedy people or drunkards or abusive or cheat people, none of this will inherit the kingdom of God. Ibig sabihin po, lahat tayo, dahil lahat tayo ay nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans 6:23. Alam niyo po ba na isa lang ang dahilan kung bakit ang isang tao ay mapupunta ng impyerno? Yun yung pag-reject niya kay Jesus Christ. Yun yung pag-reject niya sa gospel of salvation na ino-offer sa atin ng libre ng Diyos. Pero kung sasabihin po ninyo na pwede kayong mamuhay sa kasalanan at the same time maging follower ni Christ, you deceive yourself. Dahil you cannot drink from the cup of the Lord and drink from the cup of demons. Kasi whatever you feel, whatever your opinion is, kahit sino ka pang tao, kahit ikaw pa yung pinakamataas na tao sa buong mundo, imak mo man yung katotohanan, yung truth, it will never change. Jesus is the only way to heaven. At ang totoong may Kristo sa buhay niya, may pagbabago sa buhay niya. The same Jesus you reject is the one who bled for you. Kahit nagrebelyon tayo sa Diyos, He offers mercy. At kahit laitin niyo ang salita ng Diyos, tinatawag ka niya para magsisi sa mga kasalanan mo at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Hindi pa po huli ang lahat. Habang may hininga ka, may pagkakataon ka. And hindi lang po ito about sa mga LGBTQ. Sa lahat ng tao na hindi pa tinatanggap ang Panginoong Hesus sa buhay nila bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi sa Hebrews 3:15, "Today, when you hear His voice, do not harden your hearts." Today is the day of salvation. Again, the Word of God is not meant to shame you. It was meant to save you. At ang tao kapag namumuhay sa kasalanan, takot talaga yan sa liwanag. All who do evil hate the light and refuse to go near it for fear their sins will be exposed. And I'm saying this with a sense of urgency. Repent and accept Jesus Christ as your Lord and Savior para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Dahil sabi sa John chapter 3, di ba? For those who don't believe in Him is already condemned. Kasi malinaw ang sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan,
Walang ibang daan papuntang langit, kundi siya lang. So, saan ka dadaan kung i-reject mo yung kaisa-isang daan papuntang Ama, papuntang Diyos Ama? Come as you are, only God can change you. He will give you a new heart and a new desire. Sabi sa 2 Corinthians, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Amen?